projects and other big companies, very conscious na sa mga safety. So, it is in that aspect ipapakita sa kanila na there is a need, one, for as a requirement, second, and yun nga, yung importance na para sa welfare ng mga tao. Like, di ba, ganito, sinasabi nyo naman yung past. Yung past, dati pag nagpatayo ng building, automatic, meron patay. Hihira yun yung meron building na walang patay. Pero ngayon, parang ito sa norm, 10, 15, 20 years ago. But now, hindi na. Yes. Diba? Bawal na siya ngayon. Yes. Thank you. Thank you, Sir Carlos. Parang na real talk tayo si Sir Carlos, no? Okay. Parang dito sa Pilipinas, parang konti pa nga no? PICC, di ba? Ilan yung nagsimula sa PICC? Natural lang yan. Yung gumuho, PICC, correct me pala. Cultural Center pala, sorry. Cultural Center, no? Sir Carlos. Yung iba hindi pa alam yun. Hindi nila, yung iba hindi alam yung hindi nangyari, di ba? It's like that. Parang nag-immune doon na ganong aksidente. Parang totoo no? Na kapag nagpapatayo ka ng building, nagpapatayo ka ng construction site, no, na sasabihin, uy, ilang kaya Sir Ruben ang magpapadugo dyan? Sino kaya Sir Christopher ang may padugo dyan? Di ba? Parang galon dati yung mindset sa construction site. Pero sabi nga natin, nung sinabi ni Sir Ruben, paano po ba natin? Okay, tama si Sir Carlos, tama kayo lahat. Ma-emphasize natin sa top management, what is their roles? Okay? Kasi nandun sa OSH program natin. Ano ba ang objective? Kaya nga tayo may letter of intent. The letter of intent shows na nangangako ang ating top management na yung 100% support bora doon sa occupational safety and standard reference natin and even the RA 11058 na magpapalo. Right? O ipapalo. Ibig sabihin, in the simple thing, sample natin, may evaluation tayo, makikita nila sa Ruben, makikita ni Sir Rodel, o makikita ng management na napaka-importante na yung support for them ay naandyan. Okay? Kasi bakit? One of the responsibility that we need to indicate in our form, okay, lalo-lalo na sa ating mga requirements, diba? Yung scope of investigation, sino ang dapat na andyan? The ating senior management, no? Na during our investigations, not only for accident investigation, also for inspections, also pa sa walkthrough, okay? Even the OSH committee, they need to support us. Right? Kasi it's a farm, okay, na kasama ito sa OSH standard reference natin. At doon sa OSH standard reference natin, ano ang gagawin natin? I-evaluate natin po ito. Pakita natin. Ako nga guys, ako ang reality. Pag ini-evaluate ako ng aming mga client, I tell them reality, no, na kahit mababa po yan, at least may reference ako, ano yung mga for improvement. In my first evaluation sa client, I get 65 only. 65, sabi nga nun. Tinanong ako ng management. Sabi sa akin, Chip, we got only 65%. Okay? It's, natin, nakarent kami mababa yung, 65. Sabi ko, yes. Sabi ko, it's may accept, we need to accept that 65 because, okay, we need to improve. We are here to support. You are here to support our OSH committee. We need to support our OSH department so we can raise that next month. So, doon, sige, ano sabi niya sa akin? Jeff, sige, give me a list of requirements or reference and then during walkthrough, during natin, just invite me. Sabi ko sa kanya, several times, sir, I email to you about this, ito po yung improvement, etc. It means nakikita nila na may mga ibang tao o ibang team, no, na para sa atin na nanonotice yung ganyan. So, after a month, nakita mo, after 1 month, tumaas kami. Na naging 66.
Hindi naman, okay? Tumaas tapos 1% lang. So, yun yung sample natin. It means, we can invite. Napaka-importante na ini-invite natin yung ating mga management. Kasi, doon sa programa na para magkaroon tayo ng effectiveness, okay, uulitin ko, we need a management support. Hindi natin magagawa ang lahat ng ito without the management support because they are the one, okay? They are the one who approve, disapprove, they are the one who gave a budget, anything for us. Kung wala tayo, di ba, ibig sabihin, hindi tayo kailangan ng management. Pero nandito tayo. Okay, that's why we need a support from them. You need to emphasize. We need to emphasize na, sir, kailangan namin kayo. Hindi ko magagawa ng 100% ang trabaho ko if you don't support. Okay? Kung hindi nyo kami sinusuportahan o hindi nyo kami masusuportahan. Okay? In the simple things. No? Simple things natin. No? Nahihirapan. Emergency kit lang, nahihirapan pa tayong bilhin. Alright? Di ba? Di ba? Medicine kit lang, nahihirapan tayo. So, dun mo lang. Tapos, ito pa pinakamaganda. Ma-emphasize natin sa kanila na we do auditing for them. Okay? Ma-audit din tayo sa kanila. Baga, parating natin, sir, ito yung mga natin, okay, ito yung mga pagkukulang, ito yung improvement natin, ito yung nanonotice natin sa site, so we can support. So, sige, call mo yung yung subcontractor, call mo yung ganito management. Ibig sabihin, binabasbasan kanya na ma-call out, and then, you provide a letter for other natin, na kaharap po siya. So, sir, we will invite the subcontractor and you need to talk to the subcontractors, you need to talk to this person, para kaya we invite you for the meeting, so yung commitment for the team is nandyan. Hindi pwedeng kasing makikita ng mga other things, ng mga other personnel, o other natin na tayo lang. Kailangan nga may suporta ng management. Kaya syempre, minsan disappoint, di ba? Hindi naman perfecto ang management, di kasi perfecto. So, minsan may disappointing tayo, pero it not means, it means, kung may mga disappointing tayo period po sa time natin, sa trabaho natin, we need to double check. Ano yung mga bagay na dapat pa natin i-improve? Okay? Ano pa yung mga bagay, tanungin mo yung management, ano po ba yung mga bagay o yung trabaho na kailangan ko pang i-continuous or gawin o improve pa that. Pa-evaluate din tayo. Okay, pa-evaluate tayo sa natin, top management natin. Kasi bakit? Katulad nga na sinabi ni Sir kanina, mas ma-appreciate ng management natin if tayo mismo ay nakikita nilang kumikilos. Sobra. Ma-appreciate ng management yan. Okay? Ma-appreciate ng mga tao sa paligid natin kung may sistema po ang ating pong OSH Committee, OSH Department, and especially with the support of our management. Okay? Kailangan ko sinabi, emphasize natin sa kanila. Okay? Na may mga polisiya tayo, may mga programa tayo na ganito. And sila mismo ang taong magkakaroon po o magbibigay ng suporta ng tama dito. Hindi lang po mga workers. From the top management to the lower positions, we need to do. Okay? Yan po ang simple natin. Marami pa. Okay, marami pa. Kumbaga, hindi lang naman tayo focusing for this topic na paano kunin o anything. Okay, we need to improve. Okay, kailangan ma-improve pa natin kung ano yung mga expectation-wise natin. Okay, uulitin ko. We don't want to be a man-man in the corn. Ano yung man-man in the corn? Hindi tayo for compliance lang as a safety. Okay, hindi tayo ganun. Okay, na lagi sinasabi natin na, di, kaya lang namin tinanggap yan para sa compliance. No. Okay, magkaroon tayo ng tamang boses, magkaroon tayo ng tamang decision making in our top management. And the top management will be will be appreciating them. And syempre yung kasabihan niya ni Sir Carlos, no, kapag nagpapatayo ng building, nagpapatayo ng bahay, nagpapatayo ng ganito, natural na may nasasaktan, natural na may namamatayan, padugo, etc. Tanggalin na natin po yung kasabihan na yan. Okay? Nasa ibang na tayo.
Okay? Nasa ibang, what do you call this, era regarding sa safety. Okay? Dapat suporta sa bawat isa. Okay? Yan po. Maraming salamat and ingat-ingat po mga kasip.